pwede mo nang gawing tsaa. Kaya pinapakuluan nila. Oh. May lumot na pagka niluto mo, pwede mo rin kainin. Mapaklaman na ano dyan, pero lumot yan, kinakain ng isda, pwede mo rin kainin. Oh. Yung kogon, pwede mong gawing tsaa. Para siyang lemongrass o parang tanglad din. Pamilya ng tanglad din yan, yung ano dyan. So, ginagawa nilang tsaa. Ginagawa nga nilang panglinis yung ugat ng kogon. Para sa may mga sakit sa bato. Yung dahon niya, ganun din. So kung wala, edi meron kang tsaa. Nagsusurvive mo yung iba na may mainit na tubig lang. Kaya nilang mag-survive sa tsaa. So, yun din ang dagdag ng ating ano dyan. So, importante ang ating continuous na pag-aaral sa survival techniques. Mula sa pagkain, mula sa paghanap kung saan yung pinupuntahan ng mga pwedeng makain, masa pagsilo, kahit anong ano dyan, yung larba ng mga langgam o larba ng mga anay, pati yung anay mismo na sumisipit, pwedeng kainin yan. Pwede mong isangag yan. Pagka natapat sa mayo, lahat ng mga lumilipad dyan, pwede mo nang gawing pulutan. Pwede mo nang ano dyan. Lahat yan, protein at saka fats. So, energy sources yan. Sa mga pinanganak sa bayan, pinanganak sa syudad, since ang minamaster natin, survival sa countryside, we have to listen to the natives or tinitignan natin yung way of life nila, masusundan natin. Dahil pag tayo ay nasa kanilang teritoryo, at least makakasurvive tayo pag wala tayong supply. So, yung pagiging ano natin na ka-epektibo tayo ng mga guerrilla fighters na nagsusurvival tulad ng mga nitibo, kaya din natin gayahin kung masugid yung pag-aaral natin o di kay pagtatanong. So, nasa bayan tayo, nasa gilid-gilid, hindi yung computer ang at saka cellphone lang yung hinaharap natin doon. Take advantage natin na matuto kung ano yung kinakain o paano hinuhuli ng mga nitibo sa lugar. Para pag inabot tayo ng indulto, hindi tayo mamamatay na dilap. Mabubuhay din tayo kung paano mabuhay din yung mga nitibo o mga hayop doon sa lugar. Ayun lang. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat, sir. Thank you. Andali.